pagkakataon po ito ay kapilin na po natin ang ating minamahal po sa alkalde. Palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno de Maboso at ang ating buting Vice Alcalde, Vice Mayor Chi Atienza. Preso na kayo. Sa program mula sa program. Appointment. Kasama rin natin our Secretary of Mayor, Mr. Manuel and CBN. Thank you, bye. we also have Congressman Irwin Tie. Maaari mo na ba tayong umupo? Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw ng pagkakaisa, pagkakaibigan at pagtutulungan ang ating pinagdiriwang sa umagang ito. Ako po si Candy and welcome to the groundbreaking ceremony of Manila Sacramento Friendship Library. Magpalakpakan naman po tayo. Ngayon po, hindi lamang tayo nagbubukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng ating komunidad, kundi nagsisinirin tayo ng ilaw ng kaalaman na magsisilbing gabay sa maraming henerasyon. Ang proyektong ito ay sagisag ng pagkakaibigan ng dalawang lungsod, ang lungsod ng Maynila at ang Sacramento sa California. At isang patunay na kapag tayo'y nagkakaisa, ang bawat pangarap ay maaaring maging realidad. Kaya naman, samahan po ninyo kami sa isang makabuluhan at masayang pagdiriwang ng pagsisimula ng isang tahanan ng kaalaman, kultura at pagkakaibigan.
ang Manila Sacramento Friendship Library. Bilang panimula, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo ay tumayo para sa ating pambansang awit na agad susundan ng maikling panalangin at ang awit ng Maynila. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na kami sama-samang nagtitipon upang masaksihan ang pagsisimula ng Manila Sacramento Friendship Library. Naway pagpalain ninyo ang proyektong ito upang magsilbing bukal ng kaalaman, pagkakaibigan at pagkakaisa para sa mga susunod na henerasyon. Pagpalain nawa ang lahat ng nag-alay ng oras, talino at pagsisikap upang maisakatuparan ang adhikain ito. Gagabayan po ninyo ang mga leader, manggagawa at lahat ng may kinalaman upang maging matagumpay ang pagtatayo ng aklatang ito. Magsilbisa ng inspirasyon ang proyektong ito sa patuloy na pagtutulungan at pagkakaisa ng ating mga pamayanan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Managdilo po tayong nakatayo. Maaari na po tayong umupo. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa. Nais ko munang i-acknowledge ang presensya ng mga taong may malaking kontribusyon sa ating seremonya ngayong umaga. Kasama po natin our City Engineer, Engineer Armando Andres. Our Officer in Charge ng Manila City Library, Ms. Maylene C. Villanueva. Sabayin po natin Congressman Erwin Tieng.
Ang ating pong mga pinagpipitagan ng mga konsehal, kasama po natin Councilor Attorney J.B. Hizon, Councilor Bobby Espiritu, and our Majority Floor Leader, Councilor Raimundo Moon Yupanco. Siyempre kasama rin po natin ang ating mga punong barangay mula po sa Zone 89. Kasama po natin from Barangay 827, our host barangay, Chairman Joel Haloko. We also have from Barangay 821, Chairman Artemio Salazar. From Barangay 822, Chairman Richard Salazar. From Barangay 826, Chairman Neldan Blas. From Barangay 828, Kapitana Marjorie Ann Castillo. From Barangay 824, Kapitana Felisa Abor. And from Barangay 823, Chairwoman Marisa Medina. At sa pagkakataon po ito, ibibigay ko po sa inyo for her welcome remarks. Palakpakan po natin ang Officer in Charge ng Manila City Library, Ms. Maylene C. Villanueva. Hello. Magandang araw po sa ating lahat. Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chia Atienza, Congressman Irwin Chieng, sa ating pong mga masisipag na mga konsehal, sa mga barangay chairman at sa kanila pong mga council, sa ating pong mga bisita ngayong umaga. In behalf of Manila City Library, malaking karangalan pong batiin ang bawat isa sa inyo sa napakalagang okasyong ito, ang groundbreaking ng bagong Manila Sacramento Friendship Library. Ang pampublikong aklatan ay hindi lamang imbakan ng mga aklat, kundi isang bukas at ligtas na espasyo para sa lahat, bata man o matanda, mag-aaral o manggagawa, may kaya man o wala. Nagbibigay ito ng libreng access sa mga aklat, babasahin at iba't ibang sanggunian na nakatutulong sa pag-aaral at pananaliksik. Napakapalad na makasama natin sa araw na ito ang masigasig na alkalde ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, na tunay na nagtaguyod ng advokasya ng mga pampublikong aklatan. Noong una siyang manungkulan bilang alkalde noong 2019, kanyang binago at pinaunlad ang lahat ng pampublikong aklatan sa Maynila. Mula sa modernisasyon ng pasilidad, pagkatayo ng bago hanggang sa pagbibigay ng mas maayos na access para sa mga mag-aaral at residente. At dahil dito, ang Manila City Library sa kauna-unahang pagkakataon ay ginawaran ng mga sumusunod na parangal. Unang gantimpala sa natatanging tagapamahala ng silid-aklatan, ikatlong gantimpala sa natatanging tagapamahala ng silid-aklatan, Most Innovative Public Library for Best Practice Activity for Digital Literacy para po sa ating mga mahal na senior citizen. At ngayon siya ay nagbalik, naniniwala tayong lalo pang uunlad at lalawak ang kanyang nasimulan para sa kapakinabangan ng mga Manileño. Lubos din tayo nagpapasalamat kay Vice Mayor Chia Atienza na may likas na hilig din sa pagbabasa. Kasama rin tagapagsulong ng mga programa para sa pagpapaunlad ng ating mga pampublikong aklatan. Tulad ni Mayor Isko, naniniwala siya na ang aklatan ay mahalagang sandigan ng edukasyon at paghubog ng kabataan. Ang Manila Sacramento Friendship Library ay unang nakilala bilang Paco Library na nagbukas noong 1931. Sa kasamaang palad, nasunog ang lahat ng koleksyon nito noong paglayan ng Maynila mula sa pwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit noong 1946, ito po ay muling binuksan at nagpatuloy na naglingkod sa henerasyon ng mga Manileño hanggang sa kasalukuyan. Habang tayo nagbabasbas ng bagong yugto ngayon, naway tandaan natin, ang aklatang ito ay hindi lamang gusali ng mga aklat at pader, kundi isang buhay na espasyo kung saan hinuhubog ang mga kabataan,
Pinalalakas ang mga komunidad at pinagtitibay ang pagkakaibigan, lokal man o pandaigdigan. Muli, isang mainit na pagbati at pasasalamat sa inyong lahat sa pagiging bahagi ng makasaysayang araw na ito. Maraming salamat po at sabay-sabay natin itaguyod ang adhikain gawing dakila muli ang Maynila. Salamat po. Maraming salamat po. Our officer in charge ng Manila City Library, Ms. Maylene C. Villanueva. Sa pagkakataon po ito, ibibigay ko naman po sa inyo para sa kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita. Palakpakan po natin our Vice Mayor, Angela Leng Chi Atienza. Magandang umaga sa inyo. Pero bago lahat, alam nyo, ako ang magrepresenta sa ating napakadali na alkalde. Kaya bago ko gawin yan, gusto ko muna sana na marinig natin ang isang munting mensahe mula sa ating magaling na congressman dito, Congressman Erwin. Maraming salamat, Vice Mayor Chi. Binabati ko po lahat ng ating mga kadistrito na nandito, ang ating majority floor leader at ating mga councilors, at of course lahat po ng mga barangay officials, lahat ng mga kabarangay natin. At mabilis lang ako, nagulat din ako na ako po yung magsasalita. Gusto ko lang po magpasalamat sa pamunuan po ng Maynila, sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno Donogoso at Vice Mayor Chi, kasama po ang ating council. Kasi po matagal na itong long overdue. Alam mo nga, may time pa nga na ang ating head librarian lumapit pa sa akin at umiiyak dahil pinatali na yung mga libro. Oo, at tapos hindi naman natuloy, pero ngayon po, ito na po yung magkakataon natin na finally magkaroon tayo ng maayos na library sa distrito natin at magkaroon ng lugar na, alam mo kasi ang limit natin, kunti lang napailaw natin. Pero ito na talaga yung pagkakataon natin na magkaroon ng maayos na gusali dito. So palakpakan naman natin po. So yun lang po muli. Maraming salamat. At ang gusto ko lang sabihin sa inyo, Mayor, Vice, nandito lang po ang inyong congressman kung may kailanganin pa sa mga susunod na ipagagawa dito po sa ating library. So maraming salamat. Maraming salamat po, Congressman Erwin Chen. At muli po, tawagin po natin Vice Mayor Chi Atienza. Magandang umaga po uli sa inyo. Pero ang bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa ating kaibigan na si Chairman Halcon na siyang chairman dito kung Santo Itatayo. Ang lahat mga chairman na narito sa aking harapan, mga nagsisigaw pumarap, nagsisigandahan, maraming salamat. Sa kay Ms. Maylene Villanueva, na napakagaling na talagang head na tumutulong sa akin gumawa ng mga library dito sa buong Maynila. Sa magaling natin na congressman at sa mga kasama natin mga konsehal. Alam niyo, sa totoo lang, tuwang-tuwa ako. Dahil ang pinakauna na inaayusin natin na library ay dito sa aking distrito. Dahil nung ako'y lumibot dito sa 5 distrito ng 2 taon, nakita ko ang hinaing ng mga kabataan na kulang pa rin ang suporta nila pagdating sa edukasyon. Pero ang isang bagay na pinakikilig ng aking puso, dahil alam ko, ang vision ng ating alkalde para sa library na ito ay para matuto rin ang ating mga lolo at lola na magbasa at mag-computer. Sabi sa akin mga kanina, high-tech daw ang mga computer na nakikita niyo dyan bakit alam. Kaya, naka-angkla po ito sa gustong mangyari ng ating alkalde sa ating discussion ko na mag-focus on yung basic needs at kasama po dyan ay ang education para sa lahat. Lalo-lalo na sa aming mga lolo at lola. Nakaatas sa akin, may pakilala ang ating pinakamagaling na alkalde ng Maynila. Sa totoo lang nyo, noong panahon na siya nag-umpisa bilang konsehal noong 1998, ako po ang kasama niya sa District 1 na umikot para i-representa ang aking ama.
Kaya proud na proud po ako dahil hindi number one. Mataas pa ang boto niya. Number 1 siya bilang konsehal nun. At nakita ko talaga ang integridad niya at alam ko mahaba ang pupuntahan ng kanyang karera. Kaya naman, noong 2007 to 2016, siya ay naging napakagaling na vice-alcalde. At siya rin ang alkalde na tumulong sa atin sa panahon ng pandemya. Na kahit na ano pa man ang mga limitasyon na meron mga panahon na yun, nakabuo siya ng malalaking mga infrastructure projects at mga initiatives na nakatulong talaga sa mga tao. Kaya hindi ako natatakot sa totoo lang. Dahil kahit na ano ang iniinda ng administrasyong to, alam ko kakayanin natin dahil sa ating magaling na alkalde. At dapat matapos ang ating ilong ng ating alkalde ay nagtrabaho rin bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development at Chairman ng National Railways Corporation. Pero ang pinaka-proud na proud ako na kahit na ang dami niyang ilindang limitasyon nung siya ay bata pa, nakita ko, yan ang mga ginagawa na ngayon na makatulong sa mga kabataan. Dahil alam niya, ang hirap na pinagdaanan ng mga kabataan dahil nahirapan siya nung siya ay bata pa, and he has decided to pay it forward. So without further ado, I would like to call on our mayor na masasabi ko, pinakamagaling na alkalde ng Manila. Mayor Isko Moreno Dolores. Opo, Mayor. Maraming salamat, Vice Mayor. Masyado mo na pinataas yung expectations ng ating mga kababayan. Just trying to do my job. But anyway, today I'm happy. I'm happy for Pitt District and the community in Zamora area. Lalo na kayo dito. Sa ating mga chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, mga tanod at XO at SK chairman, sa ating mga may asin pa, mga lolo ko. Ang lalakas niyo man. Lakas ba makapagpalakas yung issue? Kumusta? Okay. Basta one more round. Huwag kayong mag-alala. Kahit na gipit tayo, basta sa ikalalakas ninyo, ikabubuti ninyo, kabubuti ng ating mga nasasakupan. Totoo na may sinabi ni Vice Mayor Chi, talagang yung bimpo, pigang-piga na. Pero pag sa ikabubuti ng ating mamayan, pipilitin ko makagawa at mairaos ang ating lungsod ng Maynila. Mano pa, as you can see, bagamat may mga ilan nung araw, nagkahiwa-hiwalay ng landas sa politika, pero nakita ninyo, ano ang pinahihirap natin? Pagpapatawad. Why? Politika lang yan eh. At the end of the day, the people have decided already. Pumili na ang tao. Nagdesisyon na ang tao. Para sa ikabubuti ninyo, lahat sila tinatanggap ko. Parang ngayon sa mga chairman ninyo. Marami ka, hindi ko nakasama. Pero wala silang naririnig sa akin. In fact, di ba nagkabigay ng issue? Kanino ko binigay? Sa barangay. Tama pala. Why? Because if we continue politicking, walang mangyayari. Kaya yung mga hindi nakamupon, malaki problema sa katawan nung. Kaya ako, mabilis ako makamupon. Alam niyo bakit? Lagi akong busted nung high school ako. Kasi syempre, pani din ako eh. Alam niyo yung pani? Yung lipag na ayaw matanggal. Tapos ang uniforme ko, dadalawa. Madalas mag-nis-nis.
kakalabas sa adjunct, saka super wheel. Pero tinatahi naman ang nanay ko. Kaya madalas ako mabasket. Kaya madalas din ako makamove on. And I'm happy that most of your leaders in the city move on already. Kaya naman ako, wala silang maririnig na anumang hagupit ng politika. Unless may gawin silang hindi maganda para sa taong bayan. Ako naman itinagay niyo rito para pantayan sila lahat. Tama, mali. Basta kami, magkakaisa para sa kabubuti ng tao. Kita niyo ngayon, gipit na tayo. Dahil sa pagpupursige ng inyong pamahalang lungsod, sa tulong ng mga halal ng bayan, nandiyan si Che Corneo, ayan, kusiyang ninyo, si Bobby Espiritu, Attorney JP, tapos ang majority floor leader niyo sa Kuseo ng Maynila, si Monyo Banco. Sa pamumuno ng ating Vice Mayor, naipasa yung ganitong pagpopondo. Kaya ako inimbitahan si Congressman Erwin Cheng, baka naman. Pero narinig ko naman siya kanina. Di ba, nagkompromiso na siya sa atin, sa komunidad, kung ano may tutulong niya. Pag natayo na ito, ay sigurado ako haharmatan ko si Congressman Erwin Cheng. Sa ating leader, sa library, si Maylin at sa ng kanyang mga empleyado, hindi natutulog pagtagulan. Baha na lang. Magkakaroon na kayo ng maayos na pasilidad. Ito, inaalay namin para sa mga bata at matanda. We wanted to give you a space, a comfortable space for learning for our kids. May kayat sila dyan. Alam nyo bakit? Pag yan natayo, ito'y isa pa lamang ha. Abangan ninyo. Lagi naman kayo nanonood, ano? Abangan ninyo, marami pa kaming bubuksan or tiga-ground break. Despite of fiscal problem, we will continue to develop the City of Manila and focus on investing into MBN. MBN means minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. Yun ang trust ng City Government of Manila. So with that, we will continue to develop our facility in our own little way. In the next few months, 9 months thereafter, bago na ito. At sigurado ako, yung bata, hindi natatambay sa kalsada. Bakit? Babalik sa library. Bakit? Makakatikim sila ng Mac. Macintosh desktop. Apple. Yes. We will invest. Just to entice and the drive of kids today, especially yung mga senior ko, meron silang maayos na extra space. Kung gusto nilang tumatakbo-takbo pa rin yung pwede tayo mag-bingo. Gusto na. Charot. Dito, I just want a space for our people. Yung dyan nga lang yung isang amoy echas dyan na pinunta ko isang araw. Isang ligo. Isa may tapat ng Colombian. Ayan, ginagawa na, napansin nyo, open green space. Diyan sa kanto na yan. Yung dumaan kami ni na Andres masarap yung amoy Buti na lang, pamilyar ako dun. But we will continue. Ngayon, napagkasunduan namin, naawa naman ako sa mga kabataan, dinurog yung kanilang skate park. Dito, sa inyo. Nag-usap kami ni Congressman Erwin Cheng kahapon. Noong Saturday. Sabi ko, Win, baka naman po pwede. Kasi yung mga ATAPs, kung saan nag-skate, baka pwede natin ibalik.
yung skate park. Kasi kawawa naman. Nag-agree si Erwin, si Kong Erwin, tutulungan tayo maibalik yung ating skate park. So, sa inyo po, mga nanay ko, mga tatay ko, pumanatag kayo. Mahirap ang buhay natin. I'm not saying madali lahat ito. Talagang sinaid nabampira po yung kaban ng bayan. Buti na lang, may Red Cross. Nakakuha pa tayo ng duro. Maripin natin. But, kidding aside, we will continue. No matter what, holiday, may hamon sa panahon, o kung ano man, we will continue. We will not stop. At antabayanan nyo lang. Now, okay, total, nandito na yung ating mga barangay official at mga minamahal kong lolo-lola at mga kabataan. Mamaya mag-groundbreaking tayo, but let me take this opportunity. Nay, tayo, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila. Alam nyo ba na tayo ay may CT scan machine sa ospital ng Maynila? That's my point. Alam nyo ba na may MRI machine tayo sa ospital ng Maynila? Hindi nyo alam? Di ba nangutang ako? Binili ko ng mga makinang yun. 3 years ago pa. So bakit ko yun tinatanong? Kasi nalulungkot ako, mukhang hindi na ipaalam sa inyo. Kasi ang mga makinang yun, hindi binili para i-display, para magamit ng tao. Kasi nababasa ko yung mga sulat nyo eh. Marami sa inyo sumusulat sa akin na siya naman tinutugunan ko sa maliit kong kaparaanan. No? Napapansin ko doon, MRI, CT scan, tapos breast cancer. Nay, tay, alam nyo bang meron tayong high-tech na mammogram sa ospital ng Maynila? Now, I'm now telling you, avail. Avail ninyo, sa inyo yun. Pera nyo yung pinambili dun eh. Sayang naman. Magkano CT scan? 5 bulig, 10 bulig, 15,000. Magkano MRI? Posang, Etnet, 30,000. Tama po ba? O, huwag na kayo kumastos. Punta kayo sa ospital ng Maynila. Yung bagong ospital na ginawa natin. Andiyan dyan po yung mga makina. Ultrasound. Sa private, 3D. Sa Manila, 4D. Yes. Magaganda po yung mga makinang nandoon. Nalulungkot nga lang ako, pag ganito umiikot ako, nagtatanong ako sa utaw, hindi nila alam. Now I'm telling you, please do share, lalo na sa mga barangay official. Baka kasi may mga ilangan na mga kababayan natin. Available yan. Gusto ko nga masira yan eh. Masira sa kakagamit ng taong bayan kaysa masirang naka-display lang. I mean, in a positive way, ha? May ginamabalita natin sira, bakit? Gas-gas na po eh. O bili tayo bago, then so be it. Bakit ko yung ginagawa? Eh minsan, ang tao gusto magpagamot. Pero hindi naman magamot, dala nang walang proper diagnostic. Tama ba? O yan, nandiyan po. Gamitin po ninyo. Ito, September 8, makibalita kayo at pag nabalitaan ninyo, no? I-share ninyo yung information. 3 years ago, doon din sa ospital ng Maynila na itinayo natin, meron po akong tinayong isang pasilidad doon. Ang tawag, Cat Lab. Hindi po para sa pusa. Cat Lab. Ano ang halaga noon sa atin? Sino dito nag-angiogram na? Ka-experience na ng angiogram. Good. Ayun. Meron ba? Meron nakapag-angiogram? Si Che? Wala pa. Alam niyo yung angiogram? Yung sa puso.
titingnan kung meron kang para. Angiogram pa lang, pinakamura, 30,000, 50,000. Kumisa naabot pa ng 80,000. Pag may bara ka, anong gagawin sa'yo? Angioplasty. Lalagyan ka ng goma, barbula. Kumbaga, may baha. Parado baha. O, ibubuksan ka ngayong goma sa ugat sa puso at mga ugat. Tama mali? Magkano angioplasty? 300,000, 500,000. Minsan sa private, 1 million. 3 years ago nang gawa yun. 3 years ago na nandiyan yung makina. 3 years nang hindi rin nagamit. Kaya ako naman binili yun dahil sino makaka-afford na mahirap na 30,000 check-up pa lang, angiogram pa lang, 80,000. Paano pag lalagyan pa ng angioplasty pa? Now, ito po ang mangyayari. Sa September 8, bubuksan na natin yung ating cath lab sa ospital ng Manila. At ang umpisa natin gagawin, angiogram. At kalaunan, as we train with PGH, as we train with the Heart Center, Philippine Heart Center, magkakaroon na tayo ng angioplasty. Kaya, kung sakali, ayoko naman sanang magamit nyo. Pero kung sakaling gagamitin ninyo, huwag na kayo tumakbo sa privado. Huwag nyo nang gastusin yung naipon ninyong pera. May libre sa bagong ospital ng Maynila para sa mga Manila. Mahal yan, pero I don't mind giving it for free. Why? Pera nyo naman yun eh. Sinilog ko lang. Di ba nga, pinakupa ko sa krus? Di ba sabi niya, utang dito, utang doon. Utangin na yan. Kaya sa totoo lang, ngayon, nandiyan dyan, magagamit natin kung kinakailangan. So, this is for you. And I will do my best. Pumangantat kayo, mga batang Maynila, mga nanay ko, tatay ko. Masakit man sa likod, masakit man sa katawan, magpupursigi kami, maibangon muli ang lungsod ng Maynila. So, mga nanay ko, going back to our program, at least sasabi ko rin dapat ko masabi patungkol sa healthcare. Ipaalam nyo yan sa mga kamag-anak nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo, kaklase ninyo, sa ex ninyo. Kasi baka nagdurugo pa ang puso. Napara. Pa-angiogram nyo na. At susunod yan, yung ipinatatayo ni Congressman Erwin Cheng na cancer center, tuloy. Tuloy yun. Pinayagan na po yun natin, binigyan natin, pina-apply natin sila ng building permit, and so on and so forth. Tuloy po, bakit? Ikabubuti ninyo. Now, bago tayong building, 9 months from now. Mga bata, abangan ninyo. Sigurado ako hindi na kayo tatambay kasi maganda ang desktop ninyo. Sasubscribe tayo, katulad ng suggestion ni my team, sa mga aklat, virtual books, virtual access to knowledge, ang ating pasilidad. Hindi lang typical na libro, pati ang mga digital asset that are available in the world so that our students can do further research with regard to their assignment or acquiring skills through reading, pero in a digital form. Kasi makabago ng panahon, makabago na rin dapat ang pagserbisyo. We will build more modern public library for the people to have it. At ang extra, siyempre,
Pasensya na kayo mga bata, spoiled sa akin yung mga senior. Meron kayong extra space para sa mga senior citizen natin. Yan ang kwentuhan. At saka, siyempre, alam mo naman yung ibang lola ko, dalaga na. Dalaga na ulit. Ay ibang lolo ko, binata na. Binata na ulit. Huwag kayong mahiyang ikasal ko kayo ulit, ha? O pwede akong magkasal. Anyway, I'm happy for each and everyone. Palakpakan natin si City Engineer Andres. Ang ating mga kasamahan, si Vice Mayor Chi at mga kusihal. Si Congressman Erwin Cheng, si Maylene at 10 ng kasamahan natin empleyado sa Manila City Library. Muli, itong araw na ito ay araw ng pag-aalay namin na mga marami pang pagawaing gusali o pambayan na sisiguraduhin namin kapakinabangan ng tao, ng mamamayan. At nawa, loobin nawa ng Diyos, patuloy tayong gabayan at bigyan ng kakayanan o resources to fully develop our housing, our schools, our health centers, healthcare programs in the city of Manila. And so that businesses will come in and businesses provides jobs for our people. Muli, mag-iingat kayo. I love you. I love you. Nalamag yung mga lola ko. Mag-iingat kayo. Sa Maynila ngayon, pahabaan ng buhay. O kasi maraming benepisyo para sa senior citizen natin. Lahat ng wala, ibabalik ko. Ha? May awa ang Diyos. Ingat kayo, magpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po palakpakan mo natin Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Tinatawagan po namin ang ating pong mga konsihal na sa ating susunod. Ang ating mga punong barangay, inaanihan din po sa itablado para maging witness po sa paglalagda ng plano. Sige po, yung ating mga chairman po. Ano na lang? Iba natin po yung pagkatapos po ng bago mo tayo dumako sa paghulog ng kapsula, mag-photo opportunity muna po tayo.
po tayo sa ating mga punong barangay. Maraming salamat po sa ating mga punong barangay at sa lahat ng barangay officials mula sa Zone 89. Tawagin po natin ang ating mga kagawad, treasurer, secretary, SK, sige po. Yung ating mga pong barangay kagawad, sila SK, si XO, kung nandiyan din po ang ating mga barangay tanong. After this, pwede na po ako kasama po ng Manila City Library. Dito po tayo sa right side. MCL staff, dito po tayo sa right side. Sige, sa kapila mo po, kapila mo po. Sir, sa kapila mo para makita kayo. Hindi kayo kita dyan. MCL staff, dito na po tayo. Maraming salamat po sa ating mga barangay officials. Staff po ng Manila City Library, please. Maraming salamat po sa ating mga barangay officials. Bigyan naman po natin ang pagkakataon ang mga staff ng Manila City Library. Matanda na tayo, hindi na tayo kailangan celebrate. Yung mga bata na lang. Sige po, ibang staff po. MCL staff. Maraming salamat po sa ating mga barangay officials. Maraming salamat po. Meron ba kayo exit? Sa left po. At tayo naman po ngayon ay dadako po sa paghuhulog ng kapsula. Makikiusap po muna kami sa ating pong mga kasamahan. Tapusin muna po natin yung ating programa. Pasensya na po. Kaunti na lang po ito. Saglit na lang po. Dadako na po tayo sa paghuhulog ng kapsula. Sabay-bay lang ako eh. Siyempre maraming salamat din po sa presensya po. Ito ang si Alice Hiaw ng District 2, ang ating iba't ibang mga department head, Director Dennis P. Biage ng Manila Traffic
Director John Daniel Lino ng Youth Development and Welfare Bureau. Go! Gano'n mo na lang ito. Para makadiretso lang muna. Oo, patapusin muna po natin yung program bago tayo pag-safety. Dormy! Sabay-sabay po natin saksihan ang paghuhulog ng capsule Samahan niyo po ako ng bilang 1, 2, 3, at release. Yan, ganap na po na ihulog ang kapsula. Palagpakan naman po natin. At yun naman po ay, ito na po ay tatabunan. At ganap na po ang pagsisimula ng construction of supplemental library and multi-purpose building. Muli po sa lahat po ng naging bahagi ng ating programa ngayong umaga, maraming salamat po sa bawat isa. Mag-ingat po tayo sa ating pagbalik sa ating kanya-kanyang mga barangay. Patuloy po tayong gabayan